Ang mensahe po ngayon ng Panginoon sa atin ay makinig po tayong maigi dito kasi sobrang halaga nito. Kaya nga sabi ko dun sa inyo sa GC, di ba? Huwag kayo absent kasi napakahalaga. Wala akong maisip na title. Ang tinitle ko na lang ito, yung Message of the Hour. Yan. And may maraming mga ibig sabihin sa halimbawa sa English o kaya naman sa ibang bansa, pag sinabing 11th hour, 'di ba? Pag sinabing 11th hour, ito na yung paalas 12 na. Tsaka yun nga kumbaga parang pagdating sa timer, ito na yung parang times up na para sa kanila. And yun nga sa panahon talaga natin ngayon, we must be very careful and watchful kasi nga malapit na talagang dumating si Lord. Whether you like it or not, darating siya. 'Di ba? Sa oras nga, sabi nga ng Bible, sa oras na hindi pa nga daw siya ina-expect, 'di ba? And ito, itatopic ko lang. Actually, marami akong itatopic ngayon, kaya bear with me. Itatopic ko lang tungkol sa dead church. Kapag binasa niyo yung Revelation chapter 3, verses 1 to 6, meron diyan sinasabi patungkol sa church in Sardis. Kaya makinig kayo maigi ha, kasi hindi ko siya pwedeng lagpasan na mensahe kasi ilang beses na parang laging yung church people parang masyado ng relax tsaka complacent to the point na nararamdaman na naming mga pastor na sumuko. Na like for example, nung Sunday nga talaga, actually kung halimbawang nag-aabang kayo ng encouragement tsaka comfort nun, yun na nga yung comfort talaga na mensahe, di ba? Kasi be of good cheer siya. Pero, be of good cheer, pero ang ending pa rin, yung mga tao laging nakaganon pa rin, ganyan. Eh nakakalungkot pa kasi nung araw na yon nag-awarding tayo, di ba? In-appreciate natin yung mga teachers. Hindi naman lahat, pero parang nakakalungkot lang kasi yung mga teachers pa yung inawardan na nga lahat, pero nakasimangot pa, ganyan. Tas parang later on, mag-worship explosion nun, pero may mga nakahiga dyan, di ba? And di mo alam kung tinatrack pa nila ito na church o simba pa ba na para nagdi-deal sa dead church na nga. And masasabi mo nga na ang church, di ba, papatay na siya kapag wala nang pakialam yung mga tao sa kaluluwa at sa pag-evangelize. Pero again, hindi ko nila lahat. Kaya nga nung nabasa ko tong verse na to, sabi ko, Lord, bakit ganun? Parang akmang-akma siya today. Eh di ba parang supposed to be kung halimbawa meron nga tayong dapat gayahin, yung Philadelphia o kaya naman yung Acts Church. Pero sabi ko, Lord, bakit nakakakita ako ng ganito sa church? Di ba yung Church of Sardis? Sabi dito, to the church in Sardis, dahil English na yung binasa natin, Tagalog na lang. Pa-next nung Tagalog natin. 3, 4, 5, 6, eto, Tagalog. Sabi dyan, isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Sardis. Ito, take note ha. Bawat iglesia, sabi dyan, may nagbabantay. Kaya alam nyo, hindi tayo pwedeng tumpik-tumpik o kaya naman kung ano-ano lang yung gawin natin. Alam nyo kung bakit? May mga anghel na nagbabantay sa atin. Sabi, ito ang mensahe ng may 7 espiritu ng Diyos at may hawak na 7 bituin. Sabi, alam ko ang mga ginagawa nyo. Marami ang nagsasabi na buhay kayo, ang pananampalataya nyo sa akin, ngunit ang totoo, para kayong patay. 'Di ba? Maraming mga nagsasabi buhay kayo kasi nakikita sa Facebook. 'Di ba? May mga post kayo. 'Di ba? And mga nakasmile naman kayo. 'Di ba? Pero balik natin. Pero sabi, buhay na buhay ang pananampalataya nyo. Sabi nila, ngunit ang totoo, para kayong patay. Verse 2, sabi diyan, gumising kayo at pasiglahin ang natitira ninyong pananampalataya para hindi tuluyang mamatay. Ang warning dito, gisingin daw natin yung mga nananatili, yung natitirang pananampalataya nang sa gayon hindi ito mamatay. Dahil nakikita ko na ang mga gawa nyo ay hindi paganap sa paningin ng aking Diyos.
Ibig sabihin, hindi pa tapos yung pinapagawa ni Lord sa atin. Kaya dapat tapusin natin. Verse 3, kaya alalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap ninyo, sundin ninyo ang mga iyon at pagsisihan ang inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo gigising, darating ako sa oras na hindi ninyo inaasahan. Tulad ng isang magnanakaw na hindi nyo alam kung kailan darating. Verse 4, ngunit may ilan sa inyo, ito praise God, kasi may nabasa akong ganito. Ngunit may ilan sa inyo riyan sa Sardis na hindi nahawa sa masamang gawain ng iba. Lalakad silang kasama ko na nakasuot ng puting damit dahil karapat-dapat sila. And how I pray na yung mga yon ay dumami pa. Nung nabasa ko yon, na-remind ako dun sa mga taong nagpe-prayer meeting, nagpe-prayer marathon. Diba? Kasi sila yung mga tao talaga na kinikip talaga hanggat maaari yung pananampalataya nila. And verse 5, ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit at hindi ko aalisin ang pangalan niya sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Ipapakilala ko sila sa aking Ama at sa kanyang mga anghel na sila ay mga tagasunod ko. And last verse, kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na spirito sa mga iglesia. Kaya yung passage na yan, nag-speak siya talaga sa heart ko lately. Kasi sabi ko parang may resemblance. Ganyan. Ngayon, kung halimbawang may mga resemblance nga, ano ang gagawin natin? Yung sinasabi dun sa later part, na yung natitira, buhayin mo. 'Di ba? Kung may kasalanan ka, pagsisihan mo. Patayin na lang natin, ha? O kaya sa inyo na lang. Ayan. Kung may kasalanan ka, pagsisihan mo. 'Di ba? Nang sa gayon ay manatili ka pa rin na ligtas. Kaya dito, nga siya, pinag-aralan ko siya. Then later on, next natin yung picture, na-notice ko na yung Sardis pala, yung ancient Sardis, ganun din daw pala ang problema nila. Alam nyo ba na ang Sardis daw ay nakatayo sa mataas na lugar? Tapos meron siyang mga walls, tapos meron siya, basta yung mga walls niya matataas, tapos yun nga para siyang nakatungtong, to the point na yung mga tao, nafe-feel nila na ay, kahit may kaaway tayo, may mga enemies tayo, hindi tayo kakabahan kasi malakas yung depensa natin. To the point na alam nyo ba, na dahil sa sobrang prente nila, hindi nila napansin, meron palang mga kaaway na aatake na sa kanila. Kaya yung Sardis na yan, na-wipe out yan. Kasi inatake sila ng mga kaaway nila. Ngayon, ano ang problema nila? Ano kaya? Overconfident. 'Di ba? Na masyado silang tiwala sa sarili nila o sa depensa nila na akala nila forever safe sila at walang aatake sa kanilang demonyo. And ganon ang kalagayan ng mga Kristiyano ngayon. Yung sa tagal na kasi ng lakbayin sa Panginoon o sa tagal na sa Panginoon, overconfident na. Na akala mo, 'di ba, parang wala ng problema, walang atake na na darating sa kanila kung makaupo, 'di ba? Kung yung talagang masyadong confident sa sitwasyon niya ngayon, yan ang dapat nating iwasan. Kaya nga ito ang problema ng Sardis na church, yung pagiging complacent. Kaya sabi dyan, beware of spiritual complacency. Ano ba ang definition ng complacent? Sabi dyan, self-satisfied and unaware of possible dangers. Nasa sobrang karelaksan niya, hindi niya alam meron na palang aatake sa kanya. 'Di ba? Kaya 'di ba nung ewan ko kung sino sa inyo ang nanood ng Titanic. 'Di ba ang mga doon, mga namatay doon na yung mabilis yung mga relax. 'Di ba? Yung talagang walang pake, talagang and yan ang iiwasan natin. Sabi nga dito, please, especially with oneself or one merits and advantages and situation. And yung complacent din pala, yung masyadong yung parang bilib na bilib sa sarili. Yung parang feeling niya, hindi siya malalaglag, hindi siya magbabackslide, hindi siya magiging stagnant. And marami ang mga Kristiyanong ganyan. And yun nga ang
kasinungalingan ng demonyo, di ba? Yun ang sinabi ko sa inyo ng prayer meeting. Una, yung ipaparamdam niya sa'yo, okay lang yan. Yung devotion mo na 3 chapter, tapos pabawas ng pabawas, 2 chapter na yan, na lang, okay lang yan. Yung parang talagang iisipin mo na okay ka lang. Di ba? Pag kamusta ang spiritual life nyo? Kamusta ka kay Lord? Okay lang po. Pag sinabi mong okay lang, yun na yung lies, yung deception, na wala. Di ba? Ika nga sabi ni Oswald Chambers, kapag umisteady ka daw kasi at hindi ka umusad, backslider ka na rin daw. Di ba? Kaya tatandaan natin yan. And next naman, beware of spiritual laziness and overconfidence. And kapag, maraming mga Kristiyano ganito, di ba? Overconfident na nga, tamad pa. Di ba? Kaya, alimbawa, yun nga, ang mensahe ng Panginoon ngayon, praise God sa mga nagfo-flow. Di ba? Sa mensahe ng Panginoon. Ang mensahe ng Panginoon ngayon, mag-evangelize na, mag-one-to-one na, mag-disciple na. Di ba? Salamat sa Panginoon sa mga hinihipo, sa mga nagki-care group. Salamat sa Panginoon sa lahat ng mga hindi nagmamatigas ng puso. Pero yung mga tamad talaga, kahit anong warning mo, kahit anong sabi mo, yan ang mga delikado. Kaya huwag nyo sanang anuhin yun. Kumbaga parang hayaan yon sa sarili nyo. Diba? Kaya nung mga nakaraan, may mga set of people kaming kinakausap talaga, kinokorek, nire-rebuke. Kasi kapag may mga napapansin na kaming parang, na to tutulog-tulog na to hindi na to, watchful sa, niya, spiritual na buhay niya, na na kami, kinakabahan na kami. Kaya nga, praise God, may mga, parang inasahan ako lately dito. And nakita ko talaga, parang nare-revive sila. Dahil may mga ina-assign ka sa kanila, ikaw muna tumugtog, ganyan-ganyan. Parang nakakatuwa na pag nakita mo sila ngayon, parang nare-revive na sila. And yun ang prayer sa bawat isa sa atin. Yung ma-restore tayo at ma-revive. Halimbawa ngayon, napapakinggan mo tong message na to, huwag mo nang tigasan yung puso mo. Di ba? Huwag ka nang magdahilan ng maraming-marami. Di ba? Huwag ka nang mag-excuse. Kundi kung ano man ang mensahe ngayon, tanggapin mo ng maluwag at apply sa buhay mo. Amen? At ito nga, sabi nga, ang problema ng Sardis na church, the church did not feel spiritually challenged or threatened and was unaware of its spiritual condition. Ito ang problema sa church na yan. Dahil nga hindi na sila spiritually challenged, di ba? At wala nang threat sa kanila, di ba? Unaware na sila sa kanilang spiritual condition. And maraming mga Kristiyano ganon, na dahil okay na okay ang nila, buhay nila, naka-aircon sila, di ba? Marami silang pera. Wala, masyado ng prente. And nung nakaraan, sabi ko nga, kinamusta ko, di ba? Nandun kasi sa proper ng mga kananayan. Kinamusta ko yung worship explosion. Ito, wag kayo sasaktan ha. Pero ang observation dun sa worship explosion natin last Sunday, ang talagang umaangat na papuri sa NHA, una. Tapos parang later on na lang nag-worship yung mga taga-putatan. Ngayon, what's the difference? Ano ang diferensya? Kasi ang NHA, nag-under sila ngayon sa persecution. Nag-under sila ngayon sa wala silang lugar na mapag-prayer meetingan, kaya nakikipag-prayer meeting sila dito at nakipag-worship explosion. Pero parang halimbawang sa atin naman, bakit ganun tayo magpuri na may iba pa tulog? 'Di ba? Dahil ba aircon na tayo? Dahil ba wala nang nanggugulo sa atin at kumakatok na ang iingay nyo? Diba? Wala na bang ganon? Kaya masyado na tayong prente. Pero, hindi ganon ang ibig sabihin nun. Dapat nga, kapag mas lalong nilalagay tayo ng Panginoon sa safe na place, sa place ng shalom-shalom, mas dapat tayong magpuri. Mas dapat taasan natin yung papuri natin sa Diyos. Amen? Kasi, Lord, praise God, walang kapitbahay na sumusugod sa amin. Lord, praise God, walang ganitong di ba yung parang, alam niyo ba yung, parang dalamhati ko nung nasa Magdaong pa tayo. Yung parang dumating sa punto ko noon na kada linggo, kinakausap ako nung may-ari noon, di ba? Lagi ang pinapagalitan. Kaya naman yung papuri natin doon talagang puring-puri. Di ba? Isama mo pa yung Bucor, tapos yung mga quarantine dati. Kaya praise and worship natin noon, ang taas-taas talaga naman. Pero ngayon nga, kamusta na ba? Di ba? Kaya sana, maibalik
yung ka-espiritualan natin, di ba? Yung taas ng pagsamba natin, yung taas ng worship natin, and syempre, yung joy natin sa Panginoon. Amen po? Amen, di ba? And kaya nga dito, merong prescription. Pero praise God, di ba? Hindi tinuldukan ng Panginoon yung church ng Sardis. Praise God, dead church na ito, pero hindi tinuldukan ng Panginoon. Ibig sabihin, may pag-asa pa. Kaya every time na nakakarinig ako ng mga dead na yan, lagi ko naiisip may pag-asa. Tsaka ako talaga, in my spirit, ganito ang mensahe ng Panginoon sa akin. Ano't ano man ang mangyari, ang revival ko sa buong mundo magtutuloy-tuloy, whether they participate or not. Kaya ang dapat mong gawin, sumabay ka sa alon. Amen? Kung gusto mong ma-revive, sumabay ka. 'Di ba? Kasi kapag hindi ka sasabay, may iwan ka. 'Di ba? Pero again, ang revival, ang rapture mangyayari, gustuhin mo man o hindi. Naintindihan? Kaya ako, iniisip ko dito sa bagay na to, tsaka may message sa akin ng Panginoon ngayon eh, sa akin personally na itong lugar natin na to, hindi lang ito yung church natin. Yung pader natin, nag-move na, nag-advance na. Kaya di ba ang galing, di ba kahit sa bahay, church na rin, care group. Di ba? Noong nakaraan, si Ate Mer, nag-outreach na rin. Hindi na kami bounded dito. Kaya nga nung Wednesday, sabi ni Ate Mer, ang mensahe na sa kanya ng Panginoon, wag na siyang magpastora. Di ba? Dahil nga, parang ang dami ring discouraging moment eh, pero hindi natatapos doon. Lumabas ka na. Ibig sabihin, kailangan ka pa ng maraming mga tao. And ganun din ako. Di ba? Kaya nga nung nakaraan, may isang prayer meeting din na ako na nagsasabi na, sinabi ko sa inyo yun, di ba? Na pag-pray nyo nga na magkasasakyan ako. Kasi kapag nagkasasakyan ako, tuloy-tuloy na yan. Di ba? Iiwan ko kayo. Pag kayo hindi kayo nag-participate, hindi nyo kami tinulungan, mag-share, bahala kayo. Maghanap kayo ng mga pastor na magtitiis sa inyo 50 years. Di ba? Kasi ang dead church, yung tayo-tayo lang. Di ba? Pero ang alive na church, uy, invite kita, uy, ganyan-ganyan. Kaya tingnan niya ang saya namin. Kapag Monday, bakit? May mga, bago, katuwa. Tuesday, di ba, bago, di ba? Kaya sana, maapektuhan nito ang Sunday natin. Di ba? Na every Sunday, di ba, may mga bago tayo. Amen? Di ba? Ika nga kapag nasasaktan daw talaga tayo, malaki ang healing na gagawin ng Panginoon sa atin. Parang, di ba, parang kung iisipin natin, panay-panay ang rebuke sa amin ni Pastor, panay-panay ang correction, matitindi ang mga message lately, kasi may gagawin ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. Ito na, ang prescription to stay spiritually healthy. Number 1, do not take your eyes off Jesus. Yan, wag na wag mong aalisin ang tingin mo kay Jesus. Tingin ka lang sa Kanya. Kasi kapag once na inalis mo yan, tumingin ka sa iba, wala mahahawa ka. Diba? Pag tumingin ka kay Jesus, worship na worship ka. Pag tumingin ka sa iba, ay tinatamad. Tama rin na nga rin ako. Diba? Pag tumingin ka kay Jesus, puring-puri. Pag sa iba, ma-offend ka. Pero again, fix your eyes on Jesus. Kay Jesus ka lang tumingin. Pangalawa, wake up spiritually. Sabi mo sa katabi mo, wake up. Sabi mo, gising. Diba? Wake up spiritually. Ibig sabihin, ito, naniniwala ko, may mga thermostat kayo, mga thermometer sa buhay. And alam na alam nyo, kahit hindi kayo mag-confess, kung kayo ay iyan, diba? Kung yan kayo originally o hindi na. Diba? Kaya nga may nag-my day, diba, na kabataan na miss ko na ikaw, diba? Miss ko na rin ako, yung ako dati, diba? Kasi alam na alam mo kung sino ka dati. Alam na alam mo nag-worship ka, ganun ka, diba? Pero alam na alam mo ngayon pag lantutay ka, hindi ikaw 'yan. Diba? Hindi ikaw 'yan yung sinave ng Panginoon, diba? Kaya kailangan mabalik 'yon. Amen. And then pangatlo, strengthen what remains. Ano man nang natira, palakasin mo. Amen po? Again, ano man ang natira, palakasin mo. Posible yan. Okay? Number 4, remember what you were taught. Alalahanin yung tinuro sa inyo. Ako personally, halimbawa, pag titignan ko si Mira, masasabi ko, marami na akong naituro dito. Diba? Pag titignan ko si Ina, marami na akong naituro dito. Ngayon, kapag yung mga tao na yun, ang dami mo nang naituro sa kanila,
tapos wala pa ring gagawin, ay may problema na. Kaya nga dapat, ang mga matatagal na at marami nang naituro, 'di ba, sa kanila, sila ngayon yung dapat mas kilos ng kilos at gawa ng gawa. Kasi aanhin nila yung mga tinuro sa kanila kung hindi nila gagamitin. Naintindihan? Amen? Number 5, obey and repent. Yan. Sumunod at magsisi sa kasalanan. Okay? And nakakatawa, di ba? Kasi yan naman talaga ang may pagpapala. Yung pagsunod natin. Okay? Yung pakikinig, okay, dadating lang yan. Pero pag sumunod ka na, okay, dyan na yung may blessing. Pag minsan may mga, kunwari, rules, o kaya naman may mandate sa church, hindi mo maintindihan, yan, ganyan. Una, hindi mo maintindihan. Pwede ka magtampo. Ganyan. No? Ba? Pero kapag nag-obey ka muna, dun mo ma-understand, di ba? Kaya naman pala. Di ba? Halimbawa, sinasabi ko nga sa inyo, pag sinabi ko sa inyo, huwag ka mo mag-boyfriend. Tabi, huwag ka mo mag-boyfriend. Ikaw din, Althea. Lalo ka na, Alona. Di ba? Pag kayo ay sumunod, di ba? Pag halimbawa, sumunod lang yan, later on, in life, marirealize nyo, alam ko na. Kaya pala puro sa amin nila pastor, di ba? Magulat kayo pag dating ng araw, ang successful nyo na, di ba? Ang dami nyo nang na-achieve, ganyan. Di ba? Kasi, sumunod kayo. And mapapansin nyo kasi yon sa dulong part na. Pero again, sunod muna, and then, you will understand. Amen? Okay, sabi mo sa katabi mo, sunod ng sunod. And number 6, be the overcomer you are called to be. Yan, ibig sabihin nito, maging yung sinasabi, di ba, sa Bible, sino man kasi ang mag-overcome, yun talaga ang gagantimpalaan ng Panginoon. Ibig sabihin ng overcome, magtagumpay. Di ba? Kaya naniniwala ba kayo magtatagumpay kayo? Amen. By faith, di ba? And pag sinabing by faith, ika nga ni Pastor Dan, pangyayarihin, gaganapin. Di ba? May kilos dapat, may work. Amen? So, wala na akong utang sa inyo. Paanong buhayin ang mga patay? Una, do not take your eyes off Jesus. Pangalawa, wake up spiritually. Gising! Diba? Pangatlo, strengthen what remains. Ano man ang natira, palakasin. Taught. Diba? What you were taught. Tama ba? Tinuro sa'yo. Panglima, obey and repent. At pang-anim, be the overcomer you are called to be. So yan ang unang mensahe ko. Yan ang unang sermon. Pangalawang sermon, ito. Noong nakaraan kasi, di ba, nanood ako ng It's Supernatural. Tapos kamay ang nakapanood nito. Wala pa. Ayan. So, si Rabbi Felix kasi, Felix Halpern, ay Ines ni Sidrod sa It's Supernatural. Ngayon, tinapik niya yung tungkol sa 5784. Ang 5784, ito yung year ng Jewish, mga Hudyo. And tayo, 2024. Nagsimula itong Jewish year na 5784 noong September 15. Kaya New Year na sa kanila, di ba? Kaya ano nga ba yung batian natin nung na to ba? Ayan, di ba? Ayan, may your name be inscribed in the book of life. Nagbabatian sila ng ganon. Kasi, New Year na. And alam nyo ba, next natin, sa mga Hudyo kasi, meron silang mga heavenly calendar na tinatawag. And kung halimbawa, matagal ka ng Kristiyano, tapos pinag-aaralan mo yung Jewish calendar, masasabi mo talaga na ito kalendaryo ng Diyos to. Bakit? Kasi sa tuwing piyesta talaga, sa tuwing may nagaganap talaga sa Israel, buong mundo, damay. Diba? Kapag may mga feast, open heaven talaga. Pag may mga feast, may mga judgment na nangyayari, iba't ibang mga trahedya. Kaya sinabi ng mga Bible scholar, ito talaga kalendaryo ng Diyos. Kaya minsan, nagbabatay talaga sila dyan. And alam nyo, next natin, kapag feast talaga sa Israel, open heaven talaga. Ito po good news nung nakaraan, di ba, nung Wednesday, sabi ko sa mga adult, tsaka dito, pag-pray natin si Tito Bernie, kasi ganun nga yung nangyari sa kanya. Alam nyo ba, miracle, kumakain na daw ngayon at nakakausap. Di ba? Ang sabi, di ba, sabi sa kumbaga parang, kung sa iba yun, napakaliit lang ng tsansa.
Pero miracle talaga. Kaya sabi ko ng Wednesday sa inyo, kailangan ni Tito ng miracle. Yun nangyari. Yan, nag-testify sa akin si CJ, tapos yung kapatid ni Jonathan, nagma-my day, sabi niya, ang lakas mo talaga pa kay Lord. Di ba bakit? Open heaven eh. Di ba? Talaga naman pag, Lord! Dating talaga yan. Di ba? And yung mga tremendous blessing natin ng mga nakaraan, may mga, may mga praise report talaga tayo na, wow, ang galing, dumating, ganyan. Bakit? Kasi open heaven. Amen? Yung bahay namin, dumating yun, open heaven, di ba? August. Kaya may mga ganun talaga. And 5784, ito ang ibig sabihin daw niyan. Kasi, di ba, nag-aaral sila ng mga numbers. Ang ibig sabihin pala ng 5784, ito ang mga mangyayari this year or next year. Ito sabi, anomaly, magkakaroon daw ng anomaly. Or anomaly. Anomaly. Ano ba yung anomaly? It is an irregularity and a departure from the normal. Yan, sabi nyo nga, irregularity. Tapos, departure from normal. Yan daw ang mangyayari sa 2024. Makinig lang kayo. Ngayon, ano yung mga irregularities na yan? Tsaka mga departure from normal. Ibig sabihin, hindi na magiging normal. Una, sa mga political system. Di ba? Hindi na daw magiging normal ang mga politics natin, di ba? And kaya, di ba, sa buong mundo, pag sinabing politics, ang dumi-dumi talaga, tsaka ang gulo-gulo. Di ba? Ngayon, wag na kayong magtaka at wag na kayong makiwelga kapag may mga ganon. Di ba? Wilga. Kasi nasa prophecy yan. Nagugulo talaga yan. Next naman, yung economy natin. Di ba? Minsan, natatawa ko dun sa, binilhan ko ng, yung pares. Sabi ko, pabili nga ng pares? Ganyan. Tapos sabi niya, 110 po. Ay, sabi ko, hindi po 90. Sabi niya, ay, tumaas na kami, 1 buwan na. Sabi niya, hindi ka kasi bumibili sa amin. Tapos maya-maya, nagsasandok ng taba. Sabi niya, kasalanan to ni Bongbong Marcos. Sabi gano'n. para sa part ko, nadamay pa si Bongbong. Ganyan. Diba? Pero alam nyo, yung mga nangyayari kasi sa mundo, lalong-lalo na sa ekonomiya natin, mga kapatid, nakaprophesy na yan. Diba? Ika nga, yung mga Amerikano, may kasabihan sila na darating talaga yung time, yung tinapay, ang ipapambili doon, ginto. Meaning to say, mamahal at mamahal ang bilihin. Diba? Kasi bakit? Nakaprophesy na yan. Hindi na magiging normal. Kaya kung hahanap ka ng candy ngayon na benchingko, wala na. Diba? Kung hahanap ka ng fishball na piso, good luck. Diba? Ay, magkano na ba ang fishball? 150. 150. Ayan, 150. Ayan. So, wala nang And also, ito matindi. Ang ating weather. Hindi na po normal ang weather natin. Diba? Sabi ko nga ng prayer meeting, saan ka nakakita? September na. Ang init, summer. Diba? Kaya nung nakaraan, ang init-init natin dito dahil ang dami natin, diba? Kasi hindi na siya normal, mga kapatid. Diba? Sabi nga dito nung mga scientists sabi, our climate is imploding. In-screenshot ko na lang yon. Faster than we can cope, Guterres added. Sabi nga, forget everything you know about the seasonal patterns. Bakit? It is a whole new era. Diba? Ang sabi niya dyan sa climate change. Tapos sabi niya, these days, it's no longer just garden variety precipitation. Diba? Kaya wag na kayong mag-isip o mag-expect na babalik sa normal. Na Lord, sige na po, lumamig na po pag September. Sabi nga daw nila, di ba, hanggang next year daw yung El Nino. Oo. Di ba? Kaya sana, basta pag-pray natin. Kaya dito, sinasabi na magkakaroon na daw talaga ng irregularity. Ngayon, ganun din daw sa church. Sabi dito, forget everything you know in terms of church as usual and spiritual atmosphere. Bakit? Kasi kahit daw yung church, magbabago na. Sabi, times are changing rapidly, radically, and quickly. And alam nyo, ito, halimbawa, for example, yung akin dyan, masasabi kong totoo yan, alam nyo kung bakit? Kasi di ba, nung nakaraan nung Wednesday, tinestify ko nga yun sa inyo, na marami sa inyo kilala ko. Ayaw ko sana mag-online, di ba? Kasi nahihiya akong humarap sa sa camera. Di ba? Hindi ako kagaya nyo na talagang ang galing-galing humarap sa camera.
Diba? Pero ako, hiyang-hiya talaga ako. Pero isa yon sa mga changes na ginawa ng Panginoon sa akin. Bakit? Kasi times are changing. Diba? Ibig sabihin, may mababago at mababago. Ngayon, kailangan mong matuto sa pagbabago na yon. Kaya halimbawa, kahit ayokong aralin yung Google Meet, napapag-Google Meet na rin ako. Kahit kailangan gumagamit nun, di ba? Kasi kayo lang ang may online class dati. Di ba? Kasi nga, times are changing. At ito pa, magugulat kayo sa mga terminology na mga nag-aaral sa klima at sa weather. Ito, meron na silang term na polar vortex. O, alam niyo yun? Hindi niyo alam, no? Kasi nga, bagong term yun. Ito yung sobrang lamig. 'Di ba? Na basta parang may yan sa North Pole. Basta parang nakukulong ata yung lamig doon, tapos basta parang pag lumamig, sobrang lamig talaga. 'Di ba? Ang tawag. Tapos ito pa. Praise. Next naman, ito meron din. Galing kasi ito sa Hawaii ata. Ang tawag naman Pineapple Express. Yan. So alam niyo yan, bagyo pero ang tawag Pineapple Express. Yan. Hindi natin alam bakit siya naging express. Express na pineapple. Yan. Okay. Sunod naman, Fire Hurricane. Dati ba may ganyan na? Pero yun nga, saan ka nakakita? Hurricane na may apoy pa. Pero nung nag-search ako sa Google, mas malulubha pa yung sa Google. Diba? Tapos ito pa, Bomb Cyclone. Alam niyo yon? Pero may mga term na ganyan. Tapos sunod, Thunder Snow. Ayan. Grabe, no? Snow na thunder. Okay? Tapos ito, meron din, Cyclogenesis. Di ko alam, later on, i-search ko na lang yan. Okay na lang ang mag-search para sa sarili nyo. Tapos ito, Heat Bomb. Ito yung nakakagising, tsaka dapat ipag-pray. Kasi ito yung heat bomb, parang feeling ko, nararamdaman din natin to sa Pilipinas. And alam nyo kung ano ang ibig sabihin ng heat bomb? Ito siya, next natin, yung picture. Ang heat bomb, ito yung sobrang tataas yung temperature to the point na yung tubig sa dagat, yung oxygen nun, isa-suck out niya. Kaya yung tubig nagiging hypoxic toxic to the point na yung mga isda namamatay. Kaya sa Maryland ito yung mga crab, yung mga oyster, yung mga isda, nagkandamatayan. Dahil sa sobrang init ng tubig, nawawala yung oxygen, kaya nasusuffocate sila. 'Di ba? And 'di ba nung nakaraan, nung lalong-lalo na nung summer, may mga ilan sa atin, sabi nyo, may mga nagsasabi sa inyo na nahihirapan kayong huminga dahil sa init. 'Di ba? Maybe dahil sa heat bomb na 'yon. Kaya, 'di ba, we need to pray sa lahat ng 'yon. Tapos ito, maisingit ko lang, kasi nanood ako nung vlog ni Ian Akda nung nakaraan. Sa Peru, Mexico, meron silang nilabas ng 2 bangkay ng alien. Tapos yan nga, nilabas nila yan. Next natin yung isa. Ayan. So, di ba may kamuka? Hindi, joke lang. Ayan, di ba? Kumbaga ba? Ayan. Pero ito, maliit lang siya, pero iba-iba yung ulo niya. May bibig din siya, may mata, tapos may mga kamay. Tapos, ewan ko, yung kamay ata niya 3 lang, daliri, 3 lang parang ganon. Pero may mga conspiracy or theory patungkol dyan na pwede daw, nagawa-gawa lang daw nila yan. Kasi meron din namang theory na nagsasabi na yung Antichrist daw, nagpaplano na siya ngayon na manipulahin ang lahat-lahat. Na ilalabas nila, i-news nila, ikakalat nila sa balita na totoo na may alien. Kasi nga naman, di ba, kapag rapture na, hindi pwedeng sabihin nila kinuha ng Diyos. Ang sasabihin nila, kinuha ng alien. Di ba? Kaya yung mga UFO na mga nakikita daw nila, di ba, pwedeng mangyari din yon. And later on, anong gagamitin daw nila? Hologram. Meron ako nakita sa Facebook, totoo na nga yun. Pwede silang gumawa ng image na makatotohanan. Nakala mo may lumilipad dun sa langit. Yung pala hologram lang yun. Di ba? And possible. 'Di ba? Na pagdating nga kasi noon, biglang lalabas kasi yun si Antichrist at magsasabi kapag nagkandawalaan yung mga tao, siya yung magsasabi, peace, kayo, kumalma kayo. 'Di ba? Tapos papaliwanag niya na kinuha daw ng alien, ganyan. Pero ang totoo, na-rapture na kasi yung mga Kristiyano. Kaya yung mga, syempre, kung meron man dito ang wala pang faith sa Panginoon,
hindi nyo pa tinatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, maybe today, pwede nyo siyang tanggapin. Diba? Nang sa gayon, pag nag-rapture na, makasama tayong lahat sa pagdating ng Panginoon. Kaya ang 5784, ano ang ibig sabihin niya? Ang first meaning niya ay astonishment and shock. Yung masyashock ka daw talaga, ma-astonish ka sa lahat ng mga mangyayari. Kaya alam nyo, ang sinasabi dito ng prophet or rabbi na yon, yung 50 years daw na pinagrelayan ng church o kaya naman yung talagang yung parang pinagdependehan daw ng church, hindi na daw yun gagana sa ngayon. Kaya kinakailangan magbago tayo ng mga technique, magbago tayo ng mga strategy. Kaya ang naisip ko dito, yung old skin, next, tsaka new wine. Di ba merong sinasabi si Jesus na hindi mo pwedeng ilagay yung bagong wine sa lumang old skin. Di ba? O balot niya. Bakit? Kasi masisira lang yon. Parang ganun din daw sa buhay natin. Hindi daw natin pa pwedeng i-apply yung mga old strategy dito sa bagong dimension. Dito sa bagong era. Naintindihan? Makinig lang kayo mamaya mas maintindihan nyo to. Kaya tayo, sabi nga dyan, dapat daw araw-araw nagpapabago tayo sa Panginoon. Bago ang prayer natin, bago ang anointing natin, wag na daw tayo mag-dwell in the past. Bakit? Greater things are ahead. Mga kapatid, inuulit ko sa inyo oo, masaya ko sa mga nangyari sa atin sa NHA. Praise God sa mga nangyaring revival sa Magdaong. Pero ang plano ng Diyos sa atin, greater things are ahead. Yung mga nangyari sa atin sa NHA, sa Magdaong, isusurpass pa nun. Di ba? Yung mga mangyayari sa mga susunod pa, isusurpass nun yung nangyari sa nakaraan. Kaya do not dwell in the past. Di ba? Huwag mo nang sabihin, mas puspos ako nung nasa Magdaong. Mas puspos ako nung nasa Mission House, nung nasa NHA. Bakit? Greater things are ahead. Yung pinag-aralan nila Papa kanina sa Sunday School, na yung sinerve ni Jesus, di ba, napasabi sila, bakit yung masarap na wine sa dulo sinerve? Di ba dapat sa unahan yon? Ganon din ang anointing ng Diyos. Yung masarap na anointing, yung malakas na anointing, ibubuhos niya sa dulong henerasyon. Amen? At tayo yun. Amen? May ibig sabihin pala ang Sunday School nila kanina. Yun. Di ba? Na yung nangyayari sa atin ngayon na anointing, kapuspusan, walang-wala pa yan. Kasi sa susunod pa, mas grabe, mas matindi. Di ba? Mas nakaka-astonish at shock. Amen? Amen. Kaya dapat baguhin natin. Halimbawa, nag-pray ka kahapon. Yung ngayon, iba pa yun. Amen? Amen. Okay? So, kaya dito, it's time for my people, they need to adapt to the times. Di ba? Kaya nga, halimbawa, sa ngayon naman, sabihin man natin, halimbawa, kahit sinong mga pastor nagsasabi, ibang-iba na talaga ang generation ngayon. Generation Z talaga. Generation Zero sa knowledge, sa Bible. Di ba? Pero kahit ganun pa ang generation ngayon, tatandaan natin, we need to adapt to the times. Okay, kaya sabi ni David Hernandez, ang TikTok ang pinakamakasalanan na platform ng social media, pasukin natin yan. Di ba? Kaya dun sa TikTok may mga video sila na nagsishare sila kay Jesus. O, ang daming followers, ang daming viewers, ang daming nagtatestimony, naligtas sila dahil dun sa TikTok na video nila David Hernandez. Kasi bakit? We need to adapt to the times. Nandiyan kayo Sige, pupuntahan namin kayo. Di ba? Nandiyan kayo, yan ang uso sa inyo ngayon Yeah, papasukin namin ang gospel yan. Amen? Amen? Kasi hindi na pwede tayong magkunari. Yung mga, mga dating style. Hindi. Diba? Kaya sinasabi na, kaya nga, basta natutuwa kami, halimbawa, lalong-lalo na, ngayon ko lang na-appreciate talaga. Kasi dati pa akong ini-encourage tungkol dyan sa online na yan Ako lang ang humihindi. Tapos nung naranasan ko, wow, ang galing. Para na kaming may radio ministry. Wow. Para na ako si Charles Stanley. Wow. Naririnig na ang boses ko sa Hong Kong, tita. Di ba? Tapos may, pag sumali pa si Tita Rosita, talaga naman. Diba? Naririnig na ang boses natin sa Greece. Ayan. Di ba? Ang alphabet of God's love nakarating na sa ganito. Ganyan. Ang God's stress remover. Di ba? Naintindihan? Amen. Kasi we need to adapt to the times. Kasi na vision nga daw yan ni di ba? Ni Perry Stone, na maraming mga tao ang maliligtas through lenses.
ano yon, through the lens of the camera. Kaya 'di ba kailangan mag-ano ka na, 'di ba? Kaya kung may mga sikat na vlog diyan, mga vlogger, ikaw mag-vlog ka na rin. Alam niyo ba? Mapupunta kayo sa impyerno kapag hindi ka, 'di ba? O i-shorts mo agad 'yan in 60 seconds. 'Di ba? Kailangan masabi mo 'yon. Realize that you are a sinner before God. Recognize the love of... Lagyan mo na lang ng kung ano-anong effects, 'di ba? Para pag ay, 'di ba? Ganun 'yon. Amen. Amen. Di mo alam, nakakarating na pala yun sa kung saan-saan. Okay? Kasi sabi nga dito, garden variety Christianity is not going to work. They will not survive in the coming onslaught. Kaya naman kailangan improve ng improve. Develop ng develop. Okay? And meron nga sinasabi si Robert Slardon, di ba, na ang kailangan daw ngayon, yung church talaga na radikal. Militant na church. Hindi yung parang Christian lang, di ba? Tsaka yun nga, ang sample nga nito, halimbawa, isipin nyo maigi ha, kunwari, itapat nyo yung mga bagong kagamitan ngayon, halimbawa, kunwari ito, maglalaban sa kampo nito. Ang gamit nito, yung mga, yung, tuk, tuk, tuk. Ito, ang gamit na, tingin nyo, may matitira sa inyo? Wala. Di ba? Kaya ang sinasabi dito, kailangan mag-adapt tayo sa times. Kailangan i-level up natin yung mga, weapon. Naintindihan? Kunwari, sila, may mga baril na sila. Ikaw, shing, shing. Anong laban yan? Kaya dapat ini-improve mo. Di ba kaya nakakatawa si kila Olokoya, di ba? Ang gagaling ng mga nila, may tawag silang word bomb. Di ba? Yung parang bomba ng salita ng Diyos. Kahit sila, kasi sa Bible, ang mababasa niya, sword of the Spirit. Pero sila, bomba ng salita ng Diyos. Diba? Spiritual shotgun. Yan ang talagang inaano ni Olokoye. Fire! Diba? Ganon. Kaya dapat tayo rin. Amen? Yung demonyo high-tech na ikaw, low-tech ka pa rin. Diba? Kaya dapat tapatan mo siya. Amen? Kaya 'di ba tayo hindi tayo natatapos mga kapatid mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya nga tingnan niyo to, sabi ng Revelation 3:15-16, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish that you were cold or hot, so because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will vomit you out of my mouth. Pero ang pagkakamali nga sa mga church ngayon, lukewarm sila. 'Di ba? Hindi nila alam kung sila ba ay mainit at malamig. Pero ito nga, nakaka-bless nga yung mga aamin na ako po, lukewarm ako. Kesa dun sa hindi umaamin. At hindi alam kung lukewarm ba siya o hindi. Kasi bakit? Dapat alam mo. Dapat alam mo kung lukewarm ka o hindi, nang sa gayon, may gawin ka. Naintindihan? And dahil sa numbness ng mga Kristiyano ngayon, again, yun nga, hindi na nila nalalaman. Kaya, ito na nga yung year ng astonishment and shock, pero kapag daw numb ka, o kaya naman manhid ka sa mga nangyayari o sa spiritual na bagay, hindi mo mararanasan yan. Hindi ka ma-astonish o masashock. Kaya kailangan gisingin mo ang sarili mo. And also, sabi niya rin dito, alam niyo ba, ang nature daw natin ay mismanage na daw ng mga tao. Sabi ng Panginoon, have dominion, di ba, sa nature. Pero ang ginawa ng mga tao, dinestroy nila. Nung sinabi daw ng Diyos na have dominion sa tao, ang ibig sabihin ng Diyos doon, stewardship, alagaan mo. Kaso as the years go by, ano nangyari? 'Di ba? Dinumihan ng tao, sinira ng tao. Kaya daw, alam nyo ang nature, they no longer operate in its sanctity or original architecture and design. Hindi na siya makapag-operate dun sa original Hindi mo na nga alam kung ngayon halimbawa ang bundok kung gawa na ba ng tao o yun pa rin yung original nun Hindi mo na mawari Halimbawa may lawa, hindi mo alam kung pinagawa ba yun ni First Lady ganto o natural yun. 'Di ba? Pero yun nga, maraming mga ganyan. And also sa human body din daw. Marami na ngayon sa mga tao ang hindi nila alam, sinisira na nila ang katawan nila. Masyadong makalaklak ng milk tea, di ba? Masyadong makalaklak ng alak, okay? Masyadong makasitsit ng hit-hit ng sigarilyo, di ba? And hindi nila alam, humihina na
ang katawan nila. Kaya nga daw yung lifespan ng tao ngayon, di ba? Paikli na ng paikli. Dati, bonus kapag umabot ang tao ng 90, 100. Ngayon, pabataan na lang eh. Di ba? Kasi bakit? Dinidestroy na ng tao kahit ang sarili niya. And ano pa? Ano pa ang dinidestroy ng tao? Ang mga lalaki, ayaw na pumatol sa babae. Ang mga babae, ayaw na nang pumatol sa lalaki. Kundi ano, ang lalaki gusto ng lalaki, ang babae gusto ng babae. And yan ang nangyayari ngayon sa panahon natin. Na ipag-pray natin, wag madamay, di ba? Ang Pilipinas. Na manindigan pa rin ang Pilipinas against that thing. Di ba? And meron nung nakaraan, gigil na gigil si Mon sa akin, hindi sa akin, sa chinat niya, screenshot. Kasi may Christian na tawag doon, nagkakasal ng bakla at tomboy. Tapos naka-indicate pa doon, ay kung gusto nyong i-unite ko kayo, union ang tawag nila, divine union daw. 12,000 lang, ganyan-ganyan. Pag kayo na ang nag-ayos ng papel, 10K na lang, ganyan-ganyan. Tapos kapag ganito, 5K, ganyan. Sabi ko, kaya sabi ni Mon, pera-pera na lang talaga eh, no? Sabi ng ganon. Pero kahit ano naman gawin nila, ano lang yun eh, parang ceremony, pero hindi legal yun. Pero ano pa man, pag-pray natin, 'di ba? Na manindigan pa rin. 'Di ba sa Facebook may mga ganun pa rin na ninindigan na hindi anak, kung lalaki ka, kung may pututoy ka, lalaki ka ha. Ganyan mo malalaman ha. O kung wala, babae ka. Yan, sorry sa term ha. Kasi ganun lang yun eh, napakasimple. Eh ngayon, dinidisib ang mga tao, anak, anong gender mo? Anong gusto mo? I want to be a girl. Anak, may pututoy ka, tampaling kita. Di ba? Parang dapat ganun, di ba? Parang dalawa lang. Di ba? Amen? Tsaka tayo, batang 90s, lumaki kami, dalawa lang ang CR sa school. Di ba? Dalawa lang ang klase ng CR sa, di ba? Sa mall. Hindi all of the above, PWD, tapos ganyan-ganyan, //. Di ba? Lalaki at babae. Tas ano pa, di ba? Kaya nga, alam nyo, itong henerasyon na to ay kailangan maging urgent sa pagre-repent. May urgency sa pagre-repent ngayon, di ba? Na kung hindi na natin alam ang tama sa mali, mag-repent na tayo. Kasi, ayan o, yung mga drag queen, alam nyo ba, surprisingly nakakashock sa ibang bansa, nakakatungtong sila sa church. Sa pulpito pa ha. At sa kids church, sila ang nagtuturo. Imagine niyo yan. Isipin nyo, mga kids church natin, pagkakatiwala nyo sa drag queen, di ba? At ganito ang nangyari sa buhay ni Noah. Get out! Di ba? Pwede ba yun? Di ba? Hindi nyo pwedeng gawin yun sa church, di ba? And yun nga, kumbaga parang basta i-correct natin yung bagay na yan. And also, yung sa mga Israelita nga, pag binasa nyo yung buhay ng mga Israelita, anong mapapansin nyo sa kanila? Kapag sinabihan sila ng Diyos na sumunod kayo sa utos ko, tulungan nyo ang mga mahihirap, di ba? Pakainin nyo sila. Di ba? Tapos sumunod sila, nabibless sila. Tama? Sagot, tama? Amen. Pero kapag sumuway sila, ano nangyayari sa kanila? Nadjudge sila. Di ba? Nasusumpa sila, naghihirap sila. Alam nyo, ganun din sa buhay natin. Tayo ay mga spiritual na Israelita. And yung mga salita ng Diyos, they are meant to be obeyed. Kinakailangan na, sundin yun. Di ba? Dahil kung hindi, sumpa ang matatanggap natin. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, let us obey the Lord. Di ba? Ano man ang mangyari, we must obey God rather than men. Pangalawang, tawag doon, meaning ng 5784 ay chaff. Ang ibig sabihin ng chaff, nakakita na kayo ng ganito? Ayan, next natin. Di ba, sa mga farm, di ba? Ay, farm ba ta? Ayan, mga lolo't lola natin, di ba, yung mga di ba? Tapos yung mga chaff, ano nangyayari? Lumilipad. Ang natitira yung mga seed, di ba? O yung bigas na tinatawag. Alam nyo, ganun din daw ngayon, 5784. Na ngayong taon daw, aalisin ng Panginoon yan, lahat ng mga chaff. Nang sa gayon, yung seed ay maging useful. Ano-ano yung mga yon? It speaks about judgment, discernment, di ba? And to evaluate things. Kaya ngayong taon daw, kinakailangan dumating tayo sa punto na ine-evaluate natin yung bagay na to. Yung mga bagay-bagay na, kung ito ba ay importante pa o hindi na. Kung hindi importante, tapon mo na.
Kung importante, yan, itabi mo yan. Kung hindi galing sa Diyos, tapon mo na. Diba? Ano-ano, halimbawa, relasyon, mga kaibigan, diba? Kung hindi galing sa Diyos yan, tapon mo. Diba? Yung mga impluensya, naintindihan? Amen? So, yun. Kasi, it speaks about judgment. Yung 5784 din daw, ibig sabihin nun, yung chaff, arise from your slumber. Diba? Grabe no, mensahe talaga na gumising mula sa pagkakahimbing o tulog. Naintindihan? So, 5784 is time to awake. Gising, di ba? Pangatlo, 5784, ibig sabihin din niya, breaking free from misplaced trust. Di ba? Misplaced trust. Ibig sabihin, kung nagtitiwala ka sa ganito, sa ganyan, tatanggalin mo na dapat yan. Kasi ibabalik mo na ang tiwala mo sa Diyos. Di ba? Sabi nga, ang term niya dito, yung optimism. Marami daw kasi ngayon, nagtuturo na lang ng optimism, di ba? Yung parang, maging positive ka lang. Di ba? Maging positive ka lang at sumali dito, giginhawa ang buhay mo. Maging positibo ka lang, kaya mo yan, ganyan-ganyan. Pero without God naman. Pero dapat daw, alisin natin yon. Alisin natin ang tiwala natin sa politika, sa ekonomiya, o kung san-san pa man. At ibalik natin dito, saan? Sa salita ng Diyos. Next. Yan, sa salita ng Diyos. Yung optimism natin, dapat naka-base yan sa Word of God. Na bakit magiging positive ka? Bakit? Kasi alam mong I can do all things through Christ. Bakit magiging positive ka? Kasi alam mong my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Hindi dahil, hindi, sinabi lang ni Chinkitan, maging positive daw ako. Ay, sabi lang nung mentor ko, maging positive. Sabi-sabi. Diba? Kundi dapat, salita ng Diyos. Amen? Pang-apat, the fourth meaning of 5784 is associated with judgment, severity, anger, and indignation. Ito, nakakatakot din to. Bakit? Kasi ibig sabihin yan, magiging severe ang mga bagay-bagay. Diba kaya nung Wednesday, naglakihan yung mga mata nung sinabi ko na kung nainitan kayo sa summer ngayon 2023, sabi sa prophecy, mas mainit daw next year. Diba? Kung ikaw yun, Lord, mag-rapture na. Diba kaya mga Kristiyano, yung totoong Kristiyano, mga excited yan mag-rapture na. Diba? And at the same time, habang excited mag-rapture, share yan ng share ng Word of God. Nang sa gayon, bumilis na nga ang pagdating ng Panginoon. Yan, anger, indignation, di ba? Yung galit ng Panginoon, ipaparanas niya. And then 5784 traces back to the original name of the month of Nisan, which yun nga, yung Abib. The month of Abib kasi is associated with the Hebrew people living Egypt. 5. Diba? So, ibig sabihin nito, ano ibig sabihin? Ngayong taon na to, claim natin yan na magkakaroon daw tayo ng freedom from bondage. Amen? Yung mga bumibihag daw sa inyo, sa mga Kristiyano, di ba, makakawala na kayo doon. Amen? Sino gustong makawala sa mga adiksyon? Di ba, makawala sa utang, makawala sa mga, di ba, mga nanghaharas. Di ba, lahat ng yan. Okay? Free. Sabihin nyo nga, free. Amen. Free. Sabihin nyo, malaya. Ayan, free from bondage. At ito, maganda rin to. Ito, the sixth. The sixth meaning of 5784 is a new year forming season. Ito maganda to. Claim natin to, ha? Amen. Sabihin nyo, amen. I claim it. Yan. Ibig sabihin daw ng 5784 din, magbubukas pala ang mga tenga natin na minsang sinara ng demonyo dahil sa kamunduhan. Kaya nga, di ba, tingnan niya sila David Hernandez. Ano mga topic nila? Kahit sa It's Supernatural. Hearing in the Spirit, seeing in the Spirit, discerning your dreams, di ba? Magkaroon ng mga vision and dreams. Kasi yan na, napapanahon na yan. Di ba? I-claim natin to, na dadami daw ang mga may vision, dadami ang makakarinig kay Lord, di ba? Kapag nag-pray ka, hindi lang ikaw yung magsasalita, kundi siya rin, magsasalita rin siya. Maririnig mo siya sa heart mo, sa ears mo. Amen po. Diba? Tapos ito, naranasan ko rin to, yung year of new assignment and open doors. Claim nyo to, 5784, new assignment and open doors. Kasi nung nakaraan, diba, nag-fasting nga ako. Tapos nagpe-pray ako doon sa my office. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng kakaibang experience. Gusto ko rin, magbukas ka ng doors of opportunity. Claim nyo to, pag-pray nyo, doors of opportunity. Alam nyo, nung pinag-pray ko yun, Lord, magkaroon pa,
nung pag-uwi ko ba o kinabukasan, nag-chat tong si Berna. Sabi niya, Pastor, mag-groundbreaking po, kami dun sa Enclave, yung mga, tawag dun, yung boss ko, ganyan-ganyan. Tapos, pari daw dapat kasi yung kukunin nila. Sabi ko po, yung pastor ko na lang po. Yan. Kaya, namin yon oo ako doon. Tapos yun, kahapon galing ako doon sa Enclave. Parang first time ko na mag-dedicate ng groundbreaking ceremony. Tapos malaman ko, yung mismong may-ari, first time din pala. Ayan, first time niya. Parang naisip ko, nga, pwede ka palang mag-pray ng ganun. Yung mga parang halimbawa, yung mga doors of opportunity na hindi mo pa nararanasan na ganyan. Diba? Tapos, yun, basta, kailangan nyo lang na mag-pray talaga. Tapos yun nga, yung new assignment. Ito, pag-pray nyo rin to. Kasi, di ba, for example, si Ate Mer, nang nag-uusap kami kahapon, parang para sa kanya, ang assignment sa kanya ng Panginoon, may mga bagong papagawa talaga sa kanya. Kaya tayo rin, di ba, mag-pray tayo na, Lord, anong ipapagawa mo sa akin ng 5784 o 2024? Dapat ngayon pa lang mag-pray ka na. Di ba, kasi October na, November na, December na, magja-January na. Anong ipapagawa sa'yo ng Panginoon? Di ba, kaya nga sana, di ba tayo, dahil nga, magte-10 years na tayo sa Panginoon, magte-10 years na tong church natin, dapat bawat isa sa atin, hindi na kayo nakaasa sa pastor. Di ba, dapat nagpe-pray na kayo. Sabi ni Ate Mer doon sa YA, di ba, hanggat maaari, sana nga may mga nababalitaan kami na, Pastor, share ko lang po sa inyo, gusto ko pong mag-open ng Bible study sa gantong lugar. Yung mga ganun na, dapat nag-ooperate na tayo sa mga ganong bagay, di ba? Hindi yung parang nakaasa lang kayo na i-delegate kayo, nakaasa lang kayo na uutusan kayo rin, di ba? Ay, Lord, yung parang magpapalit, di ba? Alam niyo yan, yung mga pumapasok sa mission, sa Bible school. Di ba si Ate Ruth nagpe-pray lang siya, Lord, ano pong gusto niyong gawin namin, di ba? Tapos may ibababa si Lord sa kanya, tapos ibababa ni Ate Ruth sa mga team niya, di ba? Tapos yun, gagawin nila. Di ba kasi dapat ganun tayo? Di ba? Nagtatanong tayo sa Panginoon na mga new assignment and open doors. Amen? Di ba? May mga racket ka na wala, hindi nag-o-open. Pag-pray mo kasi. Di ba na, Lord, mag-open na itong mga racket ko, yung mga doors of opportunity, ganyan. Di ba, Lord, mag-open ka ng evangelism sa pamilya ko, sa kamag-anak ko. Then the Lord will open it. Amen po. Ayan ngayon, what made this season? Ano ang kinaibahan nito? Ano ang kinaibahan ng season na ito? Alam nyo ba, intensity and vision. Sabi nyo nga, intensity. Yan, mag-intensify pa daw, di ba? Ang mga gifts and vision. Dadami ang mga magkakaroon ng vision. And sabi nga, we are going into a time of extreme activation, di ba? Ito, naririnig lang to natin kay Pastor Rabinos dati. O tayo na kayo, mga kabataan, activation time, di ba? Tapos tayo, mga tatayo na tayo, maya-maya, tutumba to. Activation time daw, di ba? Kaya, yun, tapos doon na tayo talagang nare-revive, na-activate yung mga spiritual gifts natin. Yan daw, ngayon mangyayari yan. Di ba? Magkakaroon daw ng heightened activation and acceleration of Joel 2:28. Ano ba yung Joel 2:28? I will pour out my spirit on all flesh. Amen? Sabi nyo nga, all flesh. Ang ibig sabihin yan, dati kasi sa Old Testament, pag nag-anoint si Lord, isa-isa lang. King David, King Solomon. Ngayon, sa panahon natin, pag nag-anoint si Lord, wholesale. Di ba? Talagang buo. Amen? Kaya i-claim nyo yun, Lord, hindi lang sila yung marirevive. Ako din. Di ba? Lord, hindi lang sila yung magagamit mo. Ako din. Di ba? Bawat isa sa atin, we are candidate. Tas ito pa, never in the history nagkaroon ng record na ganito. Alam nyo ba, sa YouTube at sa iba't ibang mga platform ng social media, di ba? Ang daming mga bata na nananaginip na at nakakabisyo ng rapture. Tanong ko sa inyo, aanhin ng mga bata yan kung magloloko lang sila? Meaning to say, nagpapahayag na ang Panginoon sa mga bata. Di ba? Talagang magsasabi na sila, malapit na mag-rapture. Di ba? At isa pa nga, ano bang katangian ng bata? Bakit sa kanila ibinibigay ng Diyos yung mensahe na yan? Kasi naniniwala. At ang bata daw, hindi mo na yan kailangang turuan maniwala sa supernatural. Kasi naniniwala talaga sila. Kaya nga ang bata, pag sinabi mo, oy, totoo si Santa Claus, oo lang yan eh. Kasi naniniwala. Kaya ngayon sa panahon natin, ang daming mga bata, nagte-testify, malapit na pong dumating si Lord. And yun nga, sinasabi ko nga sa inyo,
ano na lang, foolish na lang ang mag-isip na matagal pa darating ang Panginoon. Kaya ang sinasabi ko dito, mga kapatid, mag-ready tayo. Diba? Awaken ourselves. Wake up. Gumising na tayo. And ito ang maganda. Ito, may mga maganda rin naman, diba, talagang pangako ang Panginoon. Itong taon na to ng 5784 ay panahon pa rin ng Goshen. Amen? Goshen sa mga nagpe-pray, Goshen sa mga Kristiyano, Goshen sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Ano ba ang Goshen? Diba? It is a place of safety. Na kung yung mundo na to, nakakaranas sila ng 10 plagues, nakakaranas sila ng mga, diba, mga, yung parang problema ng mundo, pag pumasok ka sa Goshen, sa presence ng Panginoon, sa pangako ng Panginoon, merong prosperity doon. And ang prosperity, ano ibig sabihin ng prosperity? Ito ba yung mga gold mo dyan sa kamay? Diba? Yung kwintas mo? Hindi. Ang prosperity, ang ibig sabihin daw niyan, every need will be met. Yan. Lahat ng mga kailangan mo, masusuplayan. Yun pala ang Goshen. Amen? Sino nagkiklaim nito? Taas ang kamay. Nasa next year, 2024 or 5784, ang lahat ng mga kailangan natin, masusuplayan ng Panginoon. Hindi tayo mamomroblema. Basta't pumasok ka sa Goshen na yon. And ano pa ibig sabihin ng Goshen? Peace, di ba? Na kung yung buong mundo, magulo na sila, pero ikaw, may kapayapaan ka pa rin. Okay? And ito, dito na ako magko-conclude. Na ang prophecy niya nga, ganito ang sinasabi niya doon. Kinongclude niya dito. Kinakailangan daw sa panahon natin na ito may mga ganito kasing tao kahit dito sa church natin tsaka sa iba't ibang mga Kristiyano. Alam niyo yung problema ng mundo, pinoproblema pa rin. Sabi ng Bible, set your mind on things above, not on earthly things. Kaya sinasabi niya dito, baguhin niyo na isip niyo. Yung problema ng mundo, iwanan niyo sa mundo yan. Ano ang poproblemahin niyo? Ito, ang problemahin mo, paano mong ikikip yung fire of God? Paano mong ikikip yung apoy ng Diyos? Yan ang problemahin mo, kapatid. Diba? Pangalawa, keep the relationship and intimacy with God. Problemahin mo, paano kang magiging close pa rin sa Diyos? Diba? Huwag mong problemahin yung senador na ganito, presidente na ganito, yung presyo ng bigas na ganito, mag-pray ka, bibigay ng Panginoon panggastos mo dyan. Pero makisali ka pa sa mga world problems. That is not the plan of God for you. At isa pa nga yan sa nakaka-offend kung iisipin mo palagi, di ba? Kung lagi mong iisipin yung ganito, pray mo na lang. Di ba? And pangatlo, keep the anointing of God. Yan ang problemahin mo. Paano kung makikip yung anointing ng Diyos? Kasi mga kapatid, gusto ng Panginoon, pag dumating siya, ready ang lahat. Sabi nyo nga, ready ang lahat. Matagal ka man, bago ka man, ready dapat. Okay? Ulit, keep the fire of God, keep the relationship and intimacy with God, and keep the anointing of God. Amen?